Matagal nang may maritime dispute sa pagitan ng China at Pilipinas at lalo pang tumataas ang tensyon dahil ngayon may bagong kaalyado na pumapasok para sa Maynila. Ito ang bansang India. Sa isang makasaysayang hakbang, nag-deploy ang India ng kanilang warships para sa kauna-unahang joint naval patrol kasama ang Pilipinas sa inaangking teritoryo ng China sa West Philippine Sea. Isa itong matapang na hakbang ng Pilipinas para tutulan at labanan ang mga illegal na territorial claims na ginagawa ng China. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, baka naman pwede kang mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na upload. Dumating na nga ang mga barko ng Indian Navy sa Maynila bilang bahagi ng tinatawag na Maritime Cooperative Activity kasama ang Philippine Navy. Isasagawa ang joint patrol sa West Philippine Sea na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ito rin ang parehong lugar kung saan madalas mangharas ang China Coast Guard, ang Maritime Militia at maging ang China's People's Liberation Army Navy sa mga barko ng Pilipinas. Dito naranasan ng PCG na pinapaputukan ng water cannon, inaharang ang mga resupply mission at nililimitahan ang galaw sa mga lugar kagaya ng BRP Sierra Madre. Ayon sa India, ang layunin ng bilateral maritime exercises na ito ay interoperability ng dalawang bansa, partikular na nga sa usapin ng maneuvers and communication protocols para sa mga matataas na preparedness, mutual trust at operational synergy sa karagatan. Ang sabi naman ng Pilipinas, ito ay para labanan ng instability sa international waters, isang mensahe na tumutukoy sa agresibong galawan ng China. Nagsimula ang joint naval exercise nitong linggo kung saan nag-deploy ang Philippine Navy ng BRP Jose Rizal at BRP Miguel Malvar, habang ang India naman ay nagpadala ng INS Delhi, isang guided missile destroyer, INS Shakti na isang fleet tanker at INS Kiltan na isa namang anti-submarine warfare corvette. Habang naglalayag patungo sa exercise area, na-detect ng Philippine Air Force ang dalawang Chinese warship na malapit sa kanilang ruta. Bandang 1:52 PM, nakita ang PLA Navy Luyang class destroyer na may bow number 161, tinatayang 26 nautical miles mula sa BRP Miguel Malvar. Bandang 2:57 PM naman ay na-detect ang Jiangkai II class frigate na may bow number 551, tinatayang 24 nautical miles ang layo. Pagsapit ng alas 4 ng hapon, kitang-kita na ng media na nakamonitor sa BRP Jose Rizal ang mga Chinese ships habang naglalayag sila malapit sa Cabra Island sa lubang Occidental Mindoro. Pero sa kabila nito, walang nagawa ang China kundi ang manood na lamang sa ginagawang military exercises ng India at Pilipinas. Ayon kay Navy Lieutenant Jermaine Roy Diaz, ang operation officer ng BRP Jose Rizal, overall, the first Philippine-Indian Maritime Cooperative Activity was very successful. Nagconduct sila ng air defense drills, photo ops, maneuvering exercises, rescue mission at man-on-board drills. Nagsagawa rin sila ng anti-submarine warfare training at sea replenishment and passing exercise. Pagkatapos umalis ng Indian Navy sa area ay unti-unti na rin lumayo ang mga Chinese vessels. Ang MCA na ito ay resulta ng mga pag-uusap sa Raisina Dialogue 2025 sa New Delhi nito lamang Marso taong kasalukuyan. Ito ay isang milestone sa defense cooperation na ang layunin ay palakasin ang maritime security and interoperability ng dalawang bansa. Kasabay ng nagaganap na joint patrol operations, dumalaw naman si Philippine President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa India mula August 4 hanggang 8, 2025. Inaasahang mas lalalim pa nga ang defense ties sa pagitan ng dalawang bansa sa pagbisita na ito. Ayon sa Philippine News Agency, sinabi ni Armed Forces Chief General Romeo Browner Jr. na bibili pa ang Pilipinas ng mas maraming kagamitan at weapon system mula sa India. Dagdag pa niya na bukod sa dekalidad ay talaga namang abot kaya rin ang mga ito. Ayon pa kay General Browner na ang Joint Maritime Drill ay hindi para magpakita ng lakas kundi
sumisimbolo sa pagkakaisa at pagtutulungan ng mga bansang naniniwala sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific region. Samantala, sinabi naman ni National Security Advisor Eduardo Año na ang Indian Navy ay may mahalagang papel sa pagtataguyod ng rule of law bilang tagapagtanggol ng kapayapaan at kaayusan sa rehiyon na ito. Para sa Pilipinas, ang pagkakaroon ng malakas na defense partnership sa India ay nagpapalakas sa posisyon nito laban sa China. Sa mga nakaraang taon, tumaas ang tensyon dahil sa paulit-ulit na panghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas, civilian man o maging sa military. Ayon kay Colin Ko, Senior Fellow ng Institute of Defense and Strategic Studies sa Singapore, ang presensya ng Indian warship sa West Philippine Sea ay malinaw na mensahe na suportado ng India ang Pilipinas sa usaping ito laban sa Beijing. Bukod sa India, ang Pilipinas ay may joint patrols na rin kasama ang US, Japan at Australia at naging mas madalas nga ito simula noong 2023. Ngayon, sa unang beses na joint naval patrol kasama ang India, malinaw ang mensahe ng Pilipinas na bumubuo ito sa mas malawak na alyansa para protektahan ang freedom of navigation at international law. Hindi rin biro ang koneksyon ng apat na mga bansang ito, ang India, US, Japan at Australia na pawang mga miyembro ng tinatawag na Quad. Ayon naman kay Chris Gardiner, CEO ng Institute of Regional Security sa Australia, lumalakas ang papel ng India bilang global and maritime power sa Southeast Asia dahil sa kanilang Act East policy. At ang deployment ng kanilang Navy sa Pilipinas ay isang ebidensya ng mahusay na diplomatic relationship sa pagitan ng Marcos at Modi administration. Dagdag pa niya, ang mas madalas na presensya ng Indian Navy sa international waters kagaya ng West Philippine Sea ay malaking tulong sa pagbibigay ng balanse at katatagan sa buong rehiyon. Pero ano nga ba ang pakinabang ng India sa lahat ng ito? Una, ang pagpapakita ng lakas ng India sa bahagi ng West Philippine Sea ay isang malaking pagbabago sa kanilang foreign at security policy. Sa gitna ng tensyon sa land border nila laban sa China, ipinapakita ng India na handa silang kumontra sa regional influence ng Beijing. Ang pagpasok nila sa South China Sea ay tila pahayag na handa kaming putulin ang ambisyon ng China na magasik ng impluensya sa kabuuan ng Indo-Pacific. Ikalawa, unti-unti, binabago ng India ang paninindigan nito tungkol sa mga maritime disputes ng Pilipinas at iba pang bansa sa Southeast Asia laban sa China. Noong una, parang tinatanggap lang ng India ang 2016 arbitral ruling sa South China Sea. Pero sa ngayon, hayagan na nilang sinasabi na dapat ay sundin ng China ang ruling na pumabor sa Pilipinas. Nakikita ito sa joint statement noong 2023 sa 5th India-Philippines Commission on Bilateral Cooperation na ginanap sa New Delhi. Dito, binibigyang diin ng India ang kahalagahan ng mapayapang pagresolba sa mga sigalot sa dagat at ang pagsunod sa international law, lalo na nga sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award. Mas matapang at mas malinaw ang pahayag na ito kumpara sa una nilang posisyon noon. Sinabi ng India na buo ang suporta nila para sa Pilipinas para ipagtanggol ang national sovereignty nito. At pangatlo, mas ipinapakita na ngayon ang suporta ng India sa military modernization ng Pilipinas. Kasama na rito ang pagbebenta ng BrahMos missiles, isang supersonic missile na kayang tamaan ang target malapit sa mga pinagtatalunang lugar gaya ng Panatag Shoal at Ayungin Shoal. Ang kooperasyong militar na ito ay bahagi ng mas aktibong foreign policy ng India sa bahagi ng Indo-Pacific region. Ang deployment ng Indian Navy sa Pilipinas ay tugma sa pulisiya nilang SAGAR o yung Security and Growth for All in the Region, na ang ibig sabihin sa Sanskrit ay dakilang karagatan. Ang pulisiyang ito ay nagpapakita ng commitment ng India para maging preferred partner ng maraming mga bansa sa Indo-Pacific. Ayon naman sa South China Morning Post, sinabi ni Anita Abbott ng New Zealand-based Asia-Pacific Security for Innovation Forum na ang mas assertive na postura ng India ay patunay ng mas seryosong intensyon na makipagtulungan sa Pilipinas. Mula sa occasional presence, ngayon ay isa na silang consistent regional player. Aniya, sa pamamagitan ng pakikipagpartner sa Pilipinas, napapalawak ng India ang kanilang maritime reach papuntang silangan
at napapalalim ang presensya sa rehiyon. Mas lumalakas din ang pagiging pan-Indo-Pacific maritime power ng bansang India. Dagdag pa niya, ang mas malakas na papel ng India sa kabuuan ng South China Sea ay bahagi ng kanilang Necklace of Diamonds strategy na panangga sa String of Pearls strategy ng China. Ang Necklace of Diamonds ay taktika ng India para balansehin ang lumalawak na impluwensya ng China sa Indo-Pacific sa pamamagitan ng sariling military and economic partnerships. Mas lalo pang lumalim ang defense ties sa pagitan ng India at Pilipinas nitong mga nakaraang taon. Noong 2022, pumirma ang India ng halos $400 million deals para sa supply ng BrahMos missile system, ang kauna-unahang global sale ng missile na ito na jointly developed ng India at Russia. Ang BrahMos missile ay pinangalanan mula sa kombinasyon ng dalawang ilog sa dalawang bansa, ang Brahmaputra ng India at ang Moskva ng Russia. Isa ito sa pinaka-advanced na cruise missile sa buong mundo. Kaya itong i-launch mula sa barko, submarine, eroplano o mula sa lupa. Ibig sabihin, sobrang flexible nito at suwak sa pangangailangan ng Pilipinas. Na-deliver na ng India ang unang batch ng BrahMos missile sa Pilipinas noong April of 2024. Base sa satellite images, itinayo na rin ang kauna-unahang BrahMos missile base ng Pilipinas na isang naval facility na may tanaw sa South China Sea. Hindi lang ang Pilipinas ang interesado. Maging ang mga bansang Malaysia, Indonesia at Vietnam ay nagpapakita na rin ng interes na bumili ng BrahMos missile mula sa India. Ayon kay Chester Cabalza ng International Development and Security Cooperation, malinaw na mensahe sa China ang pinapadala ng partnership ng India at Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon pa nga kay Don McLean Gill ng De La Salle University, asahan na rin ang mas aktibong papel ng India sa pagmodernisa ng militar ng Pilipinas. Ang pagbisita ni President Marcos sa India ay kasabay ng pagdiriwang ng 75th anniversary ng diplomatic ties sa pagitan ng dalawang bansa. Siya rin ang magiging chair ng ASEAN sa susunod na taon. Kaya naman asahan na tatanggapin niya si Prime Minister Modi sa Pilipinas at isusulong pang lalo ang mas matibay na partnership sa pagitan ng India at Pilipinas. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.